Yo, what's up guys? Dashi Vinci here for today's vlog. Meron tayong pipick upin na bagong motorcycle. Yes guys, meron tayong pipick upin na bagong motorcycle. Pero hindi ito technically nabili ko or what. Ito is ipapairam lang sa akin ni Sir Cray. Gawa ng yung ating CF Moto 300 SR is nabenta na. Kung matatandaan nyo, bumiyahe ako dito sa Bicol gamit yung aking CF Moto 300 SR and nagbakasakali ako na baka dito mabenta, etc. etc. And yun, thankfully, may bumili na sa bike ko na yun and hoping na mag-enjoy siya sa bike na yun kasi yun yung na-experience ko with my CF Moto 300 SR. Ganun pa man, yun nga, pupunta tayo ngayon kila Sir Cray na para may pick upin na isang motorcycle kasi naghiram lang ako sa kanya. Gawa lang, wala tayong gamit-gamit na motorcycle dito sa Bicol. Ewan ko lang kung makikita nyo, teka lang. Sheesh, diba? Morning na morning, tas ganyan na ipapakita sa inyo naman yun, diba? Very clear. Magpe-prepare lang ako sandali. And then, magko-commute lang din pala ako papunta kala Sir Cray para pick upin yung motorcycle. So, update ko kayo kapag bumabiyahe na tayo. And, na-pick up na natin yung bike. Let's go! Outfit check! So, ayun guys, ito yung suit natin ngayon. Adriatico Downshift Couple version 2 na white version. And, shoutout Adriatico, napaka-presko. Tapos, ayan, naka-shades din pala tayo kasi sobrang init at tirik ang araw. Parang mukha naman tayong taga Manila. Maluloko pa dito. Anyway, yun nga, lalakad lang tayo pupunta sa sakayan ng jeep kasi magko-commute nga lang tayo. And then, tingnan na lang natin kung anong bike ang mahiram natin kay Sir Cray. Pero hindi ko man i-reveal kung anong klase yung bike yun, basta surprise na lang yun kung ano man yun. So, ayan, lakad lang tayo pupunta sa sakayan ng jeep after siguro 10 years. Ngayon ulit ako magko-commute. Let's go! Hours later. So, ito na nga pala guys. Kakagaling lang natin kila Sir Cray. Actually, umuwi muna ako kala Casey para magpahinga. Pero ito, na-pick up na natin yung nahiram natin na bike kay Sir Cray, which is itong Honda CB150X. Yes guys, yung kanyang adventure bike is nahinaram natin para magamit muna habang wala pa tayong motorcycle dito sa Bicol. At the same time, iuwi ko rin pala ng Cavite ito guys. Yes, ito yung gagamitin kong pag-uwi ng Cavite. Napakiusapan ko na si Sir Cray. And yun naman, pumayag naman siya na iuwi ko muna pupunta ng Cavite. Pero pa man guys, medyo meron lang tayong konting ayusin sa bike na to. Una dyan yung kanyang dumi. Kasi nai-stock lang talaga to sa bahay nila Sir Cray. At the same time, puro yung mga big bikes niya yung ginagamit niya. Kaya madalas na nangyayari sa bike na to is nasa garahe niya lang. Pangalawa, yung kadena. Kaya mapapansin nyo, since nai-stock nga siya, nangyayari puro kalawang na yung kadena. Lilinisin natin yan, pero kung hindi na kayang malinis, baka palitan na lang din natin ng ibang klaseng kadena, no? Tapos, yung side mirror, eto. Actually, eto, pang RS150. Eto naman, stock talaga ng CB150. Ang nangyari kasi, nung nag-ride sila ng papuntang Tinok yata or Highest Point, parang nabagsak yata tong bike na to. Resulting sa yung kanyang right side mirror, nabasag. Pinalitan ko na lang.
muna na itong ganitong klaseng side mirror na pangares. Pero baka bilan din natin ng panibagong side mirror yan. Bahala na kung ano papagdesisyonan natin. Yan ang ating gagamitin ngayon na bike pag-uwi ng Bicol at the same time pag-uwi rin ng Cavite. And yun din pala guys, mag-quick ride lang din pala ako. Still nandito naman na ako sa Ligao. Might as well punta na rin tayo ng Mayon Skyline. Pakita ko na sa inyo yung lugar na yon. At the same time, siguro bigyan ko na lang din kayo ng sign na bumiyahe papuntang Mayon Skyline. Kasi para sa akin, Mayon Skyline is isa sa pinaka the best puntahan dito sa Bicol. Especially ngayon mag-Holy Week. Possible yan, maraming magbi-Bicol ride. So yun, yung all real. Enjoy your ride! So ayun guys, nandito na ako sa taas. Ayun, pwede kayo mag-picnic dyan. Tapos ayun yung Barreto, Mayon Planetarium. Tapos ayun yung Mayon Volcano, Kasan Tatago. Dyan sa baba pwede kayo sa mga kubo-kubo. Pwede kayo magtambay-tambay. Pero doon na lang tayo sa may baba. Wala namang entrance fee dito, pero ayun yung makikita nyo. Yung 3 bundok na yan. Kasama si Mayon Volcano. May mabilihan din ng pagkain. Dito pwede tayong tumambay din dito. Yan, pwede kayo mag-park dyan. Yung mga tambahin dito kaso walang mga walang mga tawag dyan, silong kung sakali. Ayan, dyan pwede ka rin tumambay. Ayan, bayan ng Tabaco. Yeah, doon na lang tayo mag-park sa may baba mamaya. Tapos bibili rin ako tuhog-tuhog. Lugutom ako bigla eh. Pwede ka rin pala pa umakyat doon sa taas.
Kasi di na tayo akit dun guys. Kayo na bahala mag-explore ng lugar dito sa may Mayon Skyline. So park ko lang to. Tapos tambay tayo sa mga pwedeng tambayan dito sa lugar na to. Pahinga lang ako and then merienda sandali. Then baka bumaba na rin ako, okay? Sasapin ko lang ang lugar dito sa Mayon Skyline. Later. Eto na guys, pababa na nga pala tayo. Wala na, nagpahinga lang ako dyan, nagpahangin. Siguro kung may magpipiknik pwede rin gawin yun. But eto, puro downhill naman to. So let's go! Kaya kung pupunta kayo dito sa Bicol, isa sa recommended kong puntahan yan, Mayon Skyline. Lalo na kung mapapagawi kayo dito sa Albay, wag nyo kakalimutan dumaan or umakyat ng Mayon Skyline. Eh, isa pang recommended kong puntahan nyo, etong Cagsawa Ruins. Doon sa Cagsawa Ruins, may mga kainan doon. May kita nyo yung simbahan na lumubog dahil sa lava. At the same time, kung gusto nyo mag-trail, meron din doon sa may Cagsawa. And speaking of trail, nandyan din pala ang Trailex para sa mga gusto makatry off-roading dyan sa may Cagsawa Ruins. Alam ko na 50% off sila ngayon. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan, pero worth it na rin yan guys, kasi kakaibang experience talaga pag nag-trail kayo dyan sa may Cagsawa. Isa yan sa solid na pwede nyo gawin, yung off-roading or trail riding dyan sa may Cagsawa Ruins. Trailex, yan, check nyo yung Facebook page nila for inquiries para mas mabigyan kayo ng mas malinaw na pricing and etc. So yun guys, ang aking quick ride papuntang Mayon Skyline. At the same time, ang ating bagong gagamitin na bike is itong CB150X. Actually 1 week ko lang itong hinaram kay Sir Clay, pero tignan na lang natin
kung mahiram pa natin ito sa mga susunod na araw. Kasi nga, sa ngayon, wala na ang aking CF Moto 300 SR. Nabenta ko na siya. Meron na siyang bagong owner. Kaya yung ginamit kong papunta dito, technically, na-sold ko na. Tapos, hindi pa rin naman ako bibili ng bagong bike. Kasi sa totoo lang, yung pera nakuha ko from CF Moto 300 SR is may ibang paggagamitan yun. Kaya kahit na gusto ko man bumili ng bagong motorcycle ngayon, postpone muna. Dahil sa iba't ibang mga priorities ko sa buhay. Pero malay natin, di ba? May mga balik naman yung ginagawa natin. Meron din naman kapalit yan. And so on and so forth. Basta hintayin nyo na lang kung ano man yung ipapalit ko sa aking CF Moto 300 SR. Pero ngayon pa lang, syempre, namimiss ko na rin yung bike. Gawa ng solid kasi talaga yung pina-experience sa akin ng motorcycle na yun. Doon ako natutong mag-body position, magpasay ng tuhod, lumakas loob ko. Nakasa rin talaga yung aking riding skills using that bike. Mamimiss ko siya, syempre. But still, again, maraming salamat Sir Cray para dito sa pagbahiram mo ng CB150X. For sure mag-enjoy din ako dito kasi ito yung isa sa mga bikes na gusto ko talaga when it comes to long rides. Kaya excited na rin ako umuwi ng Cavite para mas matesting natin tong Honda CB150X. I guess dito ko lang siguro tatapusin ang vlog. Maraming salamat sa pagnood, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pagko-comment. Pahintay na lang mga susunod ko na vlogs with this bike. At the same time, bago man lang umuwi ng Cavite, gusto ko pang sulitin yung mga pwede kong puntahan dito sa Bicol. Yung real, ride safe, peace out.